May malalim na nabisto ngayon mga sangkay na ikinagulat ng maraming mga Pilipino. Pag-usapan po natin ito. So mga sangkay, isang sekreto po ngayon ang lumantad at marami po ang nagulat dito. Ako mga sangkay, bagamat alam ko na po yung sistema sa Pilipinas, mga sangkay, pero medyo nagugulat pa rin po tayo mga sangkay kung paano po nila ginagawa itong mga ganitong klaseng kababalaghan, no? So pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, isubscribe nyo na po para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin, sa mga komento po natin, sa mga ginagawa po natin, opinion o komentaryo sa mga kaganapan sa Pilipinas tulad nitong pag-uusapan natin ngayon. Okay, so eto kasi yung balita mga sangkay. Ay, yung mga nasa Facebook pala, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so eto kasi yung balita. Ang dating finance chief na sino ba to? Secretary, dating finance secretary at Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Board member Benjamin Diokno, nagulat daw po nung malaman niyang ginagamit umano ang leadership funds para punduhan ang mga flood control project. Ibang klase. So gaano na katagal ito nilang ginagawa? Ibig sabihin mga sangkay, yung pera ng gobyerno, pera ng Republika ng Pilipinas, matagal na pong naaabuso mga sangkay at ngayon lamang po nagkakabistuhan. Biruin nyo mga sangkay yung sistema, di ba? Kung paano po ninanakaw yung pera ng taong bayan. Kaya pala mga sangkay, hindi po tayo makausad-usad. No, kaya pala hindi po tayo, napag-iiwanan na po tayo ng maraming mga bansa, mga sangkay na nakapaligid sa atin, dahil nga po pala dito sa mga kurap na mga opisyal na nakakadismaya itong kanilang ginagawa sa ating bansa. Hindi mo na alam kung sino ang pagkakatiwalaan ngayon. No? Hindi na po natin alam kung sino talaga yung matinong opisyal, mga sangkay, sa mga nangyayaring ito, sa mga nabibisto ngayon. Diyos mio marimar, ang hirap na po magtiwala sa mga politikong nagsasabing aayusin ang kanilang pamamahala. Ang dami pala nilang mga sekreto, no? Mga sangkay, biruin nyo. Ayon po dito, nawindang daw po ang dating finance chief. Nung malaman na ginagamit daw po ang leadership funds para sa flood control projects. Oh, ayan mga sangkay. 'Di ba? Nakakagulat pa rin kung iisipin kahit alam po natin na ang bansa po natin nababalutan po ng mga kurap na mga politiko. Oh. Ito sa panayam sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, ipinaliwanag ni Diokno na ang tinatawag na leadership funds ay may kaugnayan sa mga leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso. So ayon po sa kanya, ito, basahin mo natin. Kasi usually yan, pagka-BICAM, ang humaharap talaga dyan, yung chairman ng House Appropriations Committee at saka yung Finance Committee ng Senado. Pero ngayon, parang naiba na yung rules. Kasama na lagi si Senate President at saka si House Speaker, aniya. Naiba na daw po. Pag sinabing leadership fund, either the House Speaker or the Senate President, dagdag pa niya. At tinatawag bilang 4 eyes ang paglahok ng mga naturang leader sa proseso. Bukod sa mga chairman ng budget committees ng dalawang kapulungan. Ang pahayag ni Diokno ay kasunod ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan na lahat umano ng senador sa nakaraang kongreso ay nakatanggap ng hindi bababa sa 500 million mula sa Leadership Fund na inilaan sa Department of Public Works and Highways, DPWH, sa ilalim ng 2025 budget. Grabe. Hindi bababa. Grabe, lahat ng senador nakaraang kongreso daw nakatanggap ng hindi bababa na 500 million. Ano yun? Lahat sila? Tigpa 500 million? Yan ang problema sa Pilipinas. Magbibigay ng project, ito sobrang lala po talaga lang nangyayari. Magbibigay po ng
pera for projects. Ito, para sa inyong probinsya. Ibibigay yun. But the question is, paano malalaman na yung perang yon ipinapagawa talaga sa mga proyekto? Hindi ba hindi po natin alam? Hindi po transparent. Matagal na itong problema sa Pilipinas. Ngayon pa lamang po natitimbog na dapat noon pa po ito nasusolusyonan. Kung hindi nga ata naging presidente si PBBM, baka wala po ito mga sangkay. Baka forever na po itong sistema. Mga sangkay. So ngayon, nakikita na po natin how o kung paano nila ninanakawan ang Pilipinas. Ang bihira mga sangkay. Ang tindi, no? Ay, nako po. Kaya pala ganito ang ating bansa. Kaya pala hindi mayaman ang Pilipinas. Kasi ang mga nagpapayaman pala mga politiko. Ayon kay Bunuan, ang Leadership Fund ay mga alokasyon sa national budget na ginagamit para sa mga priority infrastructure project ng mga senador. O, ayan na. Inamin naman ni Jokno na maaaring may mga naging amendment sa paggamit ng leadership funds noong nakaraang kongreso na hindi niya personal na nalalaman. Grabe. Dagdag pa niya, dati umanong iniimbitahan ang mga kalihim ng Department of Budget and the Management o DBM sa Bicameral Conference Committee meetings. Pero hindi na umano ito karaniwang ginagawa sa ngayon. Kita niyo mga sangkay? Grabe, no? Ganyang kalala ang korupsyon sa Pilipinas. Wala na yung sistema, hindi na po nasusunod. Kaya mga sangkay, ito yung panawagan po natin. Ayusin na lahat ito, gawin na po nating parliamentary system, ang political system o government system po natin. Kasi hanggat presidential unitary system ang mayroon po tayo, ganito po ang sistema paulit-ulit. Paulit-ulit lamang po na ganito. Magbibigay ng pera para sa probinsya sana, pampatayo ng mga proyekto, pero ang makikita lamang po natin, mga dike lang, tulay, na ginastusan ng substandard lang na mga kagamitan. Nakakalungkot, guys, nakakalungkot. Ito ang Pilipinas nating mahal. Na winawalang hiya ng mga politiko. Grabe, no? Kung alam nyo, kung ang pera ng Pilipinas napupunta talaga sa mga project, maayusan ang ating bansa. At alam po natin, kapag kakurap ang isang politiko, mayaman po yan. Kasi magkano lang naman ang sahod ng mga politician? Magkano lang yung sahod nila? Mas mataas pa nga yung sahod ng mga vlogger dyan eh. Ng mga, lalong-lalo na po, yung mga kilalang kilala. Sila Kong TV, Gio Ong, sila Ivana Alawi. Di ba matataas yung sahod ng mga yan? Iyon, mga sangkay, okay yun. Talagang acceptable talaga na mayaman sila. Kasi meron silang platform na dun sila kumikita. Pero ang matindi, yung mga politiko, mas mayaman pa po yan sa mga kilalang vlogger. Mga kilalang artista. Samantalang yung sahod nila, magkano lang naman? No? Magkano lang yung sahod nila? Mula sa mayor, congressman, gobernador, senador, vice-presidente, presidente. Diba? Magkano lang yung sahod ng mga yan? Pero ang yayaman. May mga ari-arian sa Amerika, sa Europa, sa Pilipinas. May mga mansyon na malalaki. Saan sila kumukuha ng pera? Ito, real talk na lang, mga sangkay. Nakakainis na eh. Kailan po natin aayusin ang Pilipinas, mga kababayan? Kung minsan, naiisip ko na tama lang yung ginawa nung nakaraan na nagkaroon po ng di ba, yung papapirma sa mga kababayan po natin for constitutional reform. Kasi, itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, parang
alam nyo, kahit magpalit po tayo ng paulit-ulit ng kung sino mga leader, paulit-ulit lang to. Mauulit at mauulit lang to. Nagpalit lang po tayo ng leader, pero yung sistema ganun pa din. 'Di ba? Paulit-ulit lang, kahit sino pa dyan. Mga sangkay, kahit pa po si Mayor Vico Soto ang umupo dyan, kung same pa rin ang system, wala, lulunurin pa rin po ng sistema ang ating bansa. You see? Pambihira. O, ayos pa ba tayo dyan? O, ngayon, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po lahat. God bless everyone.